Magandang umaga at happy Sabbath po sa inyong lahat. Kami po ay masaya na makasama kayo sa panibagong serye ng pag-aaral ng Sabbath School Lesson. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Rick Jason Fonte. Kasama natin si Pastor Chester Labrador. Magandang umaga, Pastor Jay. At magandang umaga sa ating mga tagapanood, mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong programang ito ay mapapanood nyo sa Facebook at sa YouTube. Nais po namin welcome ang lahat sa ating pong Manila Center Study Hall. Bago po tayo magpatuloy ay bigyan natin ang pagkakataon dito sa Jay para po sa isang Tayo po yung manalangin. Pabagpala at mahabagi naming Ama sa langit. Kami po ay nagpapasalamat na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon upang aming mapag-aralan na muli ang Sabbath School Lesson na iyong ipinagkaloob sa amin sa linggong ito. Nawa po ay patuloy kaming gabayan, bigyan kami ng karunungan at pag-unawa upang aming maunawaan ang iyong panukala para sa aming buhay. At habang kami naghihintay sa pagdating ni Jesus, kami maging masigla sa aming paglilingkod, kagaya ng mga kwento na iyong ipinahayag sa amin sa leksyong ito. Salamat po sa iyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po. Tayo po ay patuloy sa pag-aaral ng serye pong ito tungkol sa rebellion at redemption. Pinag-aaralan po natin ang tema ng tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Ang ating pong paksa ngayong linggong ito na pag-aaralan sa araw po ng Sabado ito ay ang pagpapatuloy ng kontrobersiya. At ito po may kinalaman sa ilang mga karakter sa Biblia na ating pong repasuhin sa umaga pong ito. Sa Biblia, mababasa natin, Pastor Jay, ang mga bayani sa tunay na buhay. Ito ang kinikilalang pinakamainam na mga kwentong pambata. Pero hindi lang mga bata ang makikinabang sa mga kwentong ito, kagaya ng kwento ni Haring David, ni Propeta Elijah, ni Haring Hezekiah, ni Queen Esther, at saka ni Nehemiah. Kaya nga, Pastor Jay, ay nais kong basahin sa umagang ito ang susing talata para makita natin ng maliwanag ang mga katotohanan sa ating pong leksyon. Nehemiah 2:18. Kung meron po kayong mga Biblia, ang wika sa wikang Tagalog, at isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin. At gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Dito, Pastor Jay, makikita natin kung paano pinangunahan ng Panginoon si Nehemiah sa kanyang misyon sa pagtatayo muli ng Jerusalem. Okay. Kaya nga, pag-uusapan natin ilang mga katanungan para ating mabigyan ng linaw ang leksyong ito ngayong umaga. Tama, Pastor Chester. Naalala ko sa mga kwentong ito'y gustong-gusto ko nung ako'y bata pa. Pero ano nga ba, Pastor Chester, ang pagkakaparehas nitong mga kwentong ito? Una ay makikita natin sa mga kwentong ito na nabanggit natin sa 5 mga Bible characters na ito, yung tinatawag na incapacity, yung hindi nila kakayanan, no? Mga kahinaan, bahagi ng kanilang buhay bilang mga tao. Sila ay, kung ating papansinin, parang wala silang kapantay, ano? Hindi sila talagang mananalo kung tutusin dun sa mga kalaban nila. At yun ay isa sa mga pagkakapare-parehas nila, kagaya ni David. Wala siya, batang-bata siya, tapos ang kalaban niya ay napakalaki. At talagang well-trained. At hindi lang well-trained, champion pa na sundalo. Ganon din si Elijah. Ang napakadaming mga propeta. Iisa lang siya. Yung kanyang kalaban, nasa 850 na mga propeta. Ganon din at yung mga iba pang mga kwento. Kaya kung mapapansin natin, isa sa mga pagkakapare-parehas nila ay sila ay talagang walang kalaban-laban. Yun. Pangalawa po sa pagkakapare-parehas nila ay ang kanilang pananampalataya nandoon. Lahat sila ay may pananampalataya upang sila ay gamitin ng Panginoon sa mainam na paraan at sa malaking paraan. At syempre, yung pangatlo dyan, na pagka-pare-parehas nila ay yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Yung paggawa ng ating dakilang Diyos upang bigyan sila ng tagumpay dahil sa kanilang kalagayan na kinakaharap nung panahon ng mga iyon. Napansin ko lang, Pastor Chester, bakit kaya ang Panginoon ay parang nagbibigay ng
malaking pagkilos or intervention sa ibang mga kwento. Habang sa iba naman ay parang hindi naman siya gumagawa. Parang nakatingin lang ang Panginoon. Ano kaya ang dahilan nito? Ako'y naniniwala, Pastor Jay, na ang Panginoon ay kumikilos at gumagawa ng aksyon. Lalo na kapag nakataya yung kanyang pangalan. Ito pong mga Bible character na ating pong nabanggit at pinag-aralan sa ating leksyon ay kabilang sa bayan ng Diyos. At sa kanila pong pakikipaglaban, ang tina-question doon ay yung karakter ng ating Panginoon. Tama. At tinatanong kung siya ba talaga ay tapat at tunay na gagawang mainam sa kanya pong bayan. So, nag-challenge, no? At hinahamak kung titignan natin yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya siya gumawa ng mga karampatang pagkilos upang maipakilala niya kung sino talaga ang tunay na Diyos. Ako'y nagtataka kung meron kayang ganito na nangyayari sa panahon natin. Hindi ko alam sa ating mga nanonood kung meron din kayong karanasan na kagaya nito, na ang Panginoon ay talagang nakikita nyo na gumagawa sa malaking paraan para kayo ay tulungan at maipahayag na mayroong isang tunay na Diyos at itong Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Alam ko, Pastor Jay, ang mga tao, marami yung mga pagsubok. Tayo, no? Iba-iba po tayo mga pagsubok. At sa mga panahon sa buhay natin na pakiramdam natin, wala tayong laban eh. Hindi natin kaya. Napakabigat ng mga pasanin. At yung hamon sa atin ay para bagang hindi natin kayang tapatan. Diyan natin makikita, no? Na ang Panginoon ay gagawa sa buhay ng bawat isa. Tama. Ako, kung naunawaan ko na ang tunay na Diyos ay ang kanyang ugali at ang kanyang pangunguna ay tama at nandyan sa kung ano yung nakasulat sa Biblia, magiging masaya ako kung makaranas man ako ng mga kahirapan, may mga pag-uusig man sa akin. Masaya ako kung ako ay nakakaunawa ng paggabay ng Panginoon at nakikilala ko ang tunay na Diyos at meron akong pananampalataya sa Kanya sapagkat alam ko na ang pagtatagumpay ay nasa panig ng Diyos. Yan po ang kagandahan sa mga nananampalataya sa Panginoon. Alalahanin po natin mga kapatid at mga kaibigan na pag tayo nasa panig ng Diyos, lagi pong nananalo ang panig ng Diyos. Walang talo, kumbaga. Walang talo. Sa feeling at sa presensya na ating Panginoon. Minsan parang isipin natin medyo mahirap. May mga pagsubok at parang matatalo tayo. Pero parang lang. Parang lang. Of course, kailangan po nating manampalataya at kumapit sa mga pangako ng ating Panginoon. At doon po tayo makakasumpong ng katiyakan sa kanyang banal na salita na tayo po ay magkakaroon ng tagumpay sa biyaya at gabay ng ating Panginoon. Kaya nga, pag-aaral natin ito, Pastor Jay, yung mga character sa madaling pagkakataon na binanggit sa ating leksyon. Unahin natin si David. Anong mga obstacle, mga pagsubok ang kanyang naranasan sa kanyang buhay? Yan, kasi meron silang pagkakapare-parehas at pag-aaralan din natin, ano ba ang mga obstacles, pagsubok na kanilang naranasan na kakaiba, no? Iba-iba sila. At itong mga pagsubok na ito po, mga kapatid, ay nagbibigay sa kanila ng pribilehiyo para maipahayag nila na mayroong tunay na Diyos at may makapangyarihang Diyos tayo na tumutulong sa atin. Ang unang kwento po ay si David. Alam natin na sa kanyang kabataan, si David po ay nagkaroon ng pribilehiyo na makapanood sa isang labanan na ang aktual na nakikipaglaban ay yung mga sundalo. Kasama na yung kanyang mga kapatid na mga matatanda na sila po ay mga sundalo. At siyempre nga, alam natin na kahit ang hari na si Haring Saul ay takot makipaglaban, takot na sumagot doon sa challenge ni Goliath na sila ay magpagduelo. Dalawa lang sila. Ngunit si David ay nagkaroon ng sapat na pananampalataya. Pero ang tanong ko, Pastor Chester, anong attitude ni David? Ano ba ang naging isipan ni David habang siya ay lumalapit doon sa talagang malakas at malaking higante na si Goliath na mayroong talagang suot na armor at meron pang bakal na helmet. Siyempre nakakatakot. At siya wala siyang suot na armor. Ang kanya lang sandata ay sling.
Ano ang attitude niya habang siya ay, ano kaya iniisip niya? Kung ilalagay po natin ang ating po mga sarili sa kalagayan po ni David, no? Siya po ay bata pa, hindi pa siya hari noon. Pero siya po ay tinawag ng ating Panginoon upang tumayo at pakilala kung sino siya kasi nilalait na ng mga Palestinians ang bayan ng Israel at sinasabi ng kanilang Diyos ay kumbaga ay walang laban sa kanilang Panginoon, kaya nga naging labanan po ay isa lang laban sa isa at kung sino manalo syempre ay tagumpay ng isang bayan. So kung titingnan natin, si Haring David ay walang takot nung panahong ito dahil alam niya sa kanya pong puso't isipan na hindi siya iiwan ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa awit ng mga bata makikita natin na si Haring David ay nanalangin. Kasi batang-bata pa rin siya doon. Batang-bata pa siya doon. Yung kanyang paglapit doon ay may paglapit ng pananampalataya. Tama. Kaya hindi na siya humingi ng anumang baluti kasi hindi naman kasi sa kanya, mabigat 'yon. At may hirapan pa siyang dalhin yun. Kung babasahin natin po ang Biblia sa 1 Samuel, sabi ay si David, talagang paglapit niya doon, talagang mayroon siyang confident at talagang may confidence siya. At siya ay iniisip niya na ang Panginoon ay nakikipaglaban. At yun ay laban ng Panginoon, sabi pa niya. At isa sa mga iniisip niya at nasa puso niya, ako'y naniniwala, sa ngayon din sa tala ng Biblia, na kinikilala na David na mayroong isang Diyos ng Israel. Bakit kaya? Marahil matatanong po ninyo iyon. Pero kung papansin natin at aalalahanin po natin ang kwento sa karanasan ni David nung siya ay bata pa, ang Panginoon ay gumabay na sa kanya. Diba, kwento noon, Pastor Chess, na before siya nakipaglaban kay Goliath, nakipaglaban na siya sa mga leon o kaya oso na gustong kainin yung kanyang mga inaalagaang tupa. Doon naranasan niya na mayroong isang tunay na Diyos at kung meron man siyang mga kalaban, kasama ang Diyos na nakikipaglaban sa kanya. Napakaganda na maunawaan po natin na sa murang edad ni itong batang si David ay nagkaroon na siya ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. At ito po ay nagtumibay na naging matibay na pananampalataya at nahayag sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Isang tanong, Pastor Chester. Para sa atin, ngayon kaya ay kaya nating harapin ang ating mga kalaban sa hindi kalaban sa physical pero spiritual, no? At o kaya ang mga pagsubok na ating nararanasan ng mayroong pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong confidence. Hindi ko alam sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon. Yan, yung tanong na yan, Pastor Jay, isang personal na katanungan. At hindi po kami pwedeng sumagot para sa ating sa inyo, na ating pong mga tagapanood. Pero kayo pong nakakabatid ng inyong pong kalagayan, ng inyong relasyon sa ating Panginoon. Siguro dito sa ating leksyon ay mauunawaan natin na kahit tayo ay nakikilaban sa isang mahigpit na pagsubok o kaya mga problema, ang Panginoon po ay nakikipaglaban din para sa atin. Yeah. Gaano man kahigante yung mga pagsubok na yan. Lalo na ang kaaway, ang diablo ay napakalaki kung ikukumpara natin at makapangyarihan sa atin. Pero tandaan natin kapag tayo nasa panig ng ating Panginoon. Naisip ko, Pastor Chester, bakit kaya hindi si Saul na lang ang nakipaglaban kay Goliath, no? Alam natin sa tala na si Saul ang pinakamalaki at siya ang hari po nung panahon na yon. Bakit kaya hindi si Saul? O kasi dati ang mga hari ang talagang nangunguna. Number 1 talaga sa sila. digmaan. Yan yung malalakas na mga sundalo. Ay kung ikukumpara sa hari, siya yung mas malakas pa. At lumalaban dapat. Kung tinigan po natin, nagkaroon po ng pagkakataon ngayon si Haring Saul na dapat ay lumaban. Pero kung ating papansinin sa tala po ng kasaysayan sa Biblia, ay napalayo na si Haring Saul sa ating pong Panginoon. At dahil nga doon, siya nagkaroon na nitong tinatawag na takot. Na wala na yung kanyang pananampalataya. Matibay na relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. At nagdunga ito ng takot sa kanya. Kaya naisip ko rin, Pastor Chess, na siguro kahit tayo ay mataas na ang posisyon natin sa iglesia, tayo ay sinabihin natin ng matagal na sa pananampalataya, pero kung mapapabayaan natin ang ating relasyon sa Diyos, kahit yung mga pagsubok siguro na maliit ay
matatakot na tayong harapin. No? Madali tayong ma-discourage, madali tayong matalo at manghina. Kagaya ni Saul. Kasi nawala na yung nanghina na ang kanyang relasyon sa Panginoon. So, ganoon na lamang po makikita natin na kahit sa murang edad, no, ang Panginoon ay kikilos upang ipamalas yung kanya pong kapangyarihan sa pagitan po ng tunggalian na ito ng mabuti at masama. At kahit mataas ang posisyon ng mga tao, hindi po yun katiyakan na ang panig ng Diyos ay nasa kanila. Yan. Ang batayan po ng tagumpay ay nasa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Okay, punta tayo sa pangalawa nating kwento kay Elijah. Si Elijah. Oo. Alam ko, isa na naman na kwento ito upang ating makita ang showdown ng Panginoon at ni Satanas sa katauhan ng mga Diyos-Diyosan ng mga tao noon at ng mga propeta niya. Ayan, yun po yung mga Diyos-Diyosan na si Baal at si Asherah. No? Yung Diyos ng ulan at ng fertility. So kung titigan po natin ay malaking pagkakataon ito para maipahayag kung sino talaga ang tunay na Diyos. Tanong ko lang, Pastor Chester, ano ba ang gusto ni Elijah na mangyari sa panahon niya? Ano yung panawagan ni Elijah doon sa kanyang mga kababayan? Ayan. Bilang propeta na lingkod ng ating Panginoon, gusto niya na patawagin ang bayan ng Israel na manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos. Kasi nga karamihan na po halos buong bayan ng Israel na pinapangunahan po ni King Ahab ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil nakapag-asawa siya ng reyna. Tama. Na mahilig na sumamba sa Diyos-Diyosan. So gusto niyang tawagin ang bayan ng Diyos na manumbalik. Kung baga sa panahon natin na magkaroon ng revival and reformation, manumbalik tayo sa ating pagsamba at yung malalim na relasyon sa ating tunay na Diyos. Tingin ko, ito ay isa sa mga mahahalaga din at isa sa mga pinakamahalaga na dapat ating maunawaan sa panahon ngayon. Siguro may kinalaman din ito. Tingin ko, ito ay isa rin sa mensahe na dapat nating ipahayag sa mga kapatiran natin at sa mga mananampalataya ng Panginoon. Na ang mga tao ay dapat din nating sabihan na sila ay manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos dahil alam natin, di ba, Pastor Chess, maraming klase-klaseng Diyos na sinasamba ang mga tao ngayon. Ang iba, ang Diyos nila ay yung trabaho. Hindi nila sinasunod ang tunay na Diyos, ang utos ng Panginoon, basta meron lang silang trabaho. Ang iba naman, ang Diyos nila ay iba-iba. Merong pera, merong sumasamba naman sa mga ribolto. Iba-iba ang sinasamba ng mga tao ngayon. Ngunit, merong isang panawagan din na ginawa ni Elijah noong unang panahon na dapat din natin gawin o ipahayag sa panahon ngayon. Yun ay panawagan ng pagiging matapat at panumbalik sa tunay na Diyos. Kagaya nga ng nabanggit mo, Pastor Jay, na ito po ay isang bagay na dapat nating pagdesisyonan. Yung ating pong relasyon sa ating Panginoon ay dapat nating pagtibayin. Itong kwento ni Prophet Elijah ay kapahayagan kung sino talaga ang Diyos na dapat nating sambahin. Dahil po maraming tao ngayon ang sumasamba sa maling kaparaanan at sa maling Diyos, ay dapat nating akayin ang maraming tao sa tamang pagsamba at sa pagsamba sa tunay na Diyos. Ito ay bahagi ng mensahe ng tatlong anghel sa Revelation chapter 14 na dapat ay gawin natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga po napakaganda na ipamalas at ipakilala ang kapangyarihan at ang kabutihan ng pag-ibig ng tunay na Diyos na ating pong sinasamba. Okay. So, pag-aralan natin naman ang isa pang kwento na ipinahayag sa atin ng ating leksyon. Ito ay tungkol sa Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah po ay nakita niya kung paano ang Israel ay nalupig ng mga Assyrians. Ngunit, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay naging matatag din, naging isa siya sa matuwid na hari. At kung titingnan natin ang karanasan, Pastor Chess, ang kasaysayan pala, si Hezekiah ay isa sa mga magagaling na hari na nakakagawa din ng mga magagandang mga armas na pangdigma. Kaya isa rin yun sa, pwede sabihin natin, kakayanan niya upang labanan ang mga Assyrians. Ngunit, hindi siya nagtiwala doon. Hindi siya nagkulang ng pag-unawa na ang labanan ay talagang
nasa Diyos. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang pagtatagumpay na ginawa ng Panginoon para sa bayan ng Israel ay ang pagpatay niya sa 185,000 sundalo ng mga Assyrians. Pinatay niya po ito habang sila natulog. Hindi po kailangan ni Haring Hezekiah na makipaglaban pa dahil ang Panginoon mismo ang nakilipaglaban na literal para sa kanila. Ayan, kaya nga po, makikita natin, napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Ito po yung bayan ng Judah, na kung saan si Haring Hezekiah ang nauna. Nasakop na yung bayan ng Israel eh. Tama. Pero gayon na lamang, no, ang naging pagkaalam ni Haring Sennacherib ng Assyria pagkatapos na mawala yung kanyang mga sundalo. Siyempre, kung ikaw yung hari at naubos yung mga sundalo mo, yung 185 yun, 185,000. Nadadang libo. Ay. Sa panahon ba natin ngayon ay kailangan nating makita na may isang tunay na Diyos, Pastor Jess? Kailangan yan, Pastor Jay. Dahil ang mundo ngayon ay nalilito at hindi alam kung sino pa talaga ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kaya po maraming paraan ngayon ng mga tao ng pagsamba na tiba-tiba. At dapat nating makilala kung sino ang tunay na Diyos at dapat nating makita kung paano talaga dapat natin siyang sambahin bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. Kasi ang kaaway ay gumagawa ng maraming kaparaanan. Yan ang kanyang sandata. Upang tayo iligaw at ilayo sa tunay na pagsamba at hindi natin makilala kung sino talaga ang tunay na Diyos. Yan ang ginagawa ni Satanas para marami ang lumayo sa Panginoon. Yung mga kasinungalingan, mga huwad na pagsamba at ipinapakita niya, ipinapahayag niya ang huwad ng Diyos. Ngayon, ang sa Diyos naman, pinapakita niya at sa iba't ibang paraan na mayroong tunay na Diyos talaga na makapangyarihan sa lahat. Yun ang katotohanan at ang paraan ng Panginoon ay sa pag-ibig. So, hindi po natin kailangan na manghula pa kung sino ba at paano ba dapat nating sambahin ang ating Panginoon. Malinaw po sa banal na kasulatan na ipinapakilala sa ating leksyon kung sino talaga ang tunay na Diyos at kung paano dapat natin siya sambahin bilang ating Panginoon. Sa kwento pong ito na ating pong mga napag-aralan, lalo na dito kay Haring Hezekiah, ay pinamalas ng Panginoon na siya'y dakila sa lahat ng mga Diyos na kinikilala sa lupang ito. Siya lamang po dapat ang ating pong paniwalaan at ating pong sambahin. Okay, punta naman tayo, Pastor Chester, sa kwento ni Esther. Alam natin na si Haman ay descendant siya o siya ay kamag-anak ng mga hari ng mga Amalekite ng mga Amalekite na malapit umuntik nang maubos talaga, mapuksa ni Haring Saul at kalaban ng mga Hebreo ito. Ngunit ang ginawa ni Haman ay sinubukan naman niyang gumante at plinano naman niya na lipulin itong kalaban ng kanyang mga ninuno na mga Hudyo. Yan. Ano ba ang nagpapaalala sa iyo ng kwentong ito, Pastor Chester? Ayan, ito po may kinalaman sa pinag-usapan nga natin, tunggalian sa pagitan po ng ating Panginoon at ni Satanas at ng mabuti at ng masama. Matagal na pong ninanais ni Satanas na lupilin at ubusin ang bayan ng Diyos, yung mga tao na sumasamba at naglilingkod sa buhay ng Diyos. At ito'y kanyang gawain para mawala na yung pagkaalam sa tunay na Diyos. Kaya nga po marami siya kasinungaling at mga pandaraya upang iligaw ang maraming mga tao. Para bang inuusig ni Satanas at gusto ni Satanas na mawala na yung mga tao na kumikilala sa tunay na Diyos. Yun po ang ginagawa pala ni Satanas. Hindi pala basta-basta na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede na tayo ay maging kampante po or hindi tayo maging handa sapagkat mayroong pagnanasa sa Satanas na tayo ay lupigin. Ngunit ang magandang balita, pag tayo ay kumakampay na nananampalataya sa Panginoon, ingatan tayo ng Panginoon sang-ayon sa kanyang pangako. Kaya itong kwento nitong si Queen Esther ay napakaganda. Na siya po'y lumapit, hindi lang po sa hari. No? Kundi lumapit pa siya sa hari ng mga hari sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So, pero din po tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, huwag natin kakalimutan na lumapit sa ating Panginoon. Napakaganda nga po mga kaibigan, mga kapatid,
na tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon ng may panalangin at ng pananampalataya. Na kung magagayon ang Panginoon ang magliligtas sa atin sa mga plano ng kaaway na tayo puksain at lipulin. Okay, punta naman tayo, Pastor Chester, sa panghuli natin ng kwento. Ito ay tungkol kay Nehemiah. Alam natin na si Nehemiah ay isang utusan doon sa kaharian ng Persia ni Haring Artaxerxes. Isa po siyang cupbearer. At kung ating mapapansin na si Esther ay naging reyna ni Haring Artaxerxes o kinikilala sa ibang pangalan na Ahasuerus. So, malamang kilala ni Nehemiah. Alam ni Nehemiah ang kwento ni Esther, ni Haman at ni Mordecai. No? Ngunit, kung ating titingnan, itong problema na meron sa kwento ni Nehemiah ay hindi doon sa lugar niya. Ngunit, nagkaroon siya ng kumbaga, pagnanasa na matulungan naman ang problema ng kanyang bayan doon sa Jerusalem. Bakit kaya? Anong meron doon sa Jerusalem? Alam natin sa kwento na ang kanyang mga kababayan doon sa Jerusalem ay naliligaligan, distress sila. Bakit kaya? Ayan, dahil po sila po, ito po yung grupo ng mga natitira na Israelita na bumalik na sa Jerusalem. Ito Wala sila po silang yung kabihan. of course, sila yung mga nagpaiwan doon sa Persia. Sila po ay binigyan ng pagkakataon na bumalik sa Jerusalem, pero yung lugar nila ay wasak. Tama. Walang pader, no? Walang gate, kung titingnan po natin. Kaya nga po, nagnais si Nehemiah na tulungan yung kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Siguro naman, Pastor Chess, pag ikaw ay nakatira sa isang bahay na walang pader o kaya walang pintuan, talagang hindi ka magiging masaya, ano? Maliligalig ka, matatakot ka. So, yun po mga kapatid. Kaya nga, anong ginawa ni Nehemiah, kagaya ng karamihan o lahat ng mga karakter na ating pinag-aralan, siya'y nanalangin, Pastor Jay. At idinulog niya sa Panginoon ang kanyang pasanin na matulungan ang mismong bayan ng ating Panginoon. Isang kamangha-mangha na naranasan ni Nehemiah ay nakumbinsin niya ang mga leader ng Israel na gumawa ng bagay na hindi nila sukat akalain. Ang inisip nila ay imposible itong mangyari, na gawin muli nila ang bakod ng kaharian ng Jerusalem. Basahin po natin sa Nehemiah chapter 2 verse 18. Ayan, ito po yung ating susing talata na magbibigay ng linaw tungkol sa mga bagay pong ito. Nehemiah chapter 2 verse 18. At sinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinarita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ayan. Nakita ni Nehemiah na ang Panginoon din ay nag-lead sa kanya. Kumbaga na-experience niya. Kaya yun ang naging patunay niya dun sa mga leader. At nakakumbinsi sa mga leader ng Israelita upang sumuporta sa paggawa ng akala nila imposible na gawain na pagtatayo ng bakod ng Jerusalem. So sabi niya, dahil ang Panginoon ang gumabay sa kanya at talagang nagbigay ng mga resources, nagbigay ng mga provision para siya ay maging matagumpay, yun din ang tutulong sa kanila upang gawin ang kanilang mga programa. Kaya kung ating unang mapapansin, no, Pastor Jay, sa ating binasang talata, naging mabuti ang Panginoon kay Nehemiah at siya nagkaroon ng patotoo kung paano siya pinagpala ng ating Panginoon. At dinugtungan niya pa ito. Pinakita niya kung paano naging mabuti ang Panginoon na siya'y tinulungan para makumbinsi yung mahal na hari. Tama. Kaya nga, nung mailahad ni Nehemiah ang mga patotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoon, sa pangunguna sa Kanya, sa pagkumbinsi sa mahal na hari, ay sila'y nagbangon at tumayo ng mga bayan ng Israel. At sila'y nagnais na gumawa ng mabuti sa pagtatayo muli ng bayan ng Israel. Ito yung nagtuturo din sa atin na habang ang ating buhay ay habang tayo po ay nakakaranas ng paggabay ng Panginoon sa ating buhay at sa ating iglesia, maaari natin kumbinsihin ang mga tao sa ating palibot upang tumulong sa atin at makagawa tayo ng mas mainam pang mga bagay, mas malalaki pang gawain para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So wala pong imposible na proyekto
kung ang kasama natin ay ating Panginoon. Kikilusin niya ang bawat tao, lalo na yung mga namumuno, para suportahan at kumbaga ponduhan, no, ang ating mga paglilingkod ng mga proyektong ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. May huling katanungan, Pastor Chester, bago po tayo magtapos. Paano natin malalaman kung kailan tayo aatras o magpapatuloy sa ating mga ginagawa na mga gawain, sapagkat alam natin na may mga panlilin lang din ang Satanas na ginagawa para tayo ay sabihin na mapasunod sa kanyang kalooban. Ano bang ating batayan para tayo ay patuloy na, kung magpapatuloy ba tayo sa ating ginagawa o tayo ay hihinto? Yan, kung ating lamang kung patuloy na ipagkakatiwala ang ating kung mga buhay, ang ating mga puso sa ating Panginoon, lubusan nating maunawaan kung tayo talaga'y sumusunod pa sa kanyang mga kalooban. At kapag hindi na natin nagagawa ang kalooban ng ating Panginoon, yun po'y delikado na. At tunay na hindi na tama marahil yung ating kung magagawa bilang mga tao na nagsasabing mga Kristiyano. Maging maingat po tayo na huwag tayong lalayo sa salita ng ating Panginoon at huwag natin kakalimutan laging manalangin sa Kanya. Sa ganung pagkakataon ay nalaman natin kung tama ba talaga yung ating pong ginagawa. Hindi lang tayo nag-iisip ng mga pansariling mga bagay, ng mga personal, ng mga saloobin lang natin ang ating ginagawa, kundi dapat ay nakabase sa salita ng ating Panginoon at ayon sa Kanyang kalooban. Okay, maraming pong salamat at maraming pong salamat sa inyong lahat sa inyong pagsama sa amin sa maiksing Sabbath School Lesson Review na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Jason Fonte. Pastor Chester Labrador po. Happy Sabbath po sa inyong lahat at welcome sa Manila Center Sabbath Hour. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.